Holy and merciful our Heavenly Father, God, thank you so much for giving precious opportunity to gather here together after we got salvation. Banal na mahabagin na sa amin nagmamahal, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay po sa amin kami po nagkakatipon dito sa iyong salita. We were miserable sinner who were supposed to go to eternal hell because of our sin problem. But the Lord, Jesus Christ, He shed precious blood on the cross, and He died on the cross, and forgave our sins forever, ever. So thank you. Kami po ay labis na makaslan at narapat sa apoy ng impyerno, ngunit sa iyong habag at pag-ibig ay ibinigay po ninyo yung anak na si Jesus, ipinadanak po niya ang kanyang mahalagang dugo, at kami po ay inaligtas. So in this time, as a children of God, we have gathered here in order to learn the Word of God. At ngayon po, kami po namang pinabanal ninyo at mga anak ninyo ay nagkatipon dito para po pag-aralan ng iyong salita. So please give us understanding and wisdom so that we can clearly realize your true love, your lessons. Through Matthew chapter 15. Kaya pakiusap, hingi po kami ng karunungan, ng pagkaunawa, ng karunungan upang maunawaan po namin ang inyong naisibigay sa amin sa Matthew chapter 15. Oh Lord, if there are some brothers and sisters who cannot join Sunday service in this time, please help them to be with us next time. Kaya may mga brothers and sisters po na hindi po makakadalo sa araw ng Panginoon ngayon, pakiusap po, pahintulutin po sila sa susunod na pagtitipon ay makadalo po sila. From the beginning of this time to the end, the Holy Spirit is with us and help us. Sa simula nga sa pagtatapos, pakiusap po, gabayan niyo po kami, manguna sa amin nawa ang banal na Espiritu. And I commit this time unto your mighty hand. Ito po ay pinagkakatiwala namin sa iyong makapangyarihang mga kamay. In the name of the just Christ, we pray. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Let's open the Bible. Today we are going to study Matthew chapter 15, Ngayon po, pag-aaralan po natin sa Mateo chapter 15. Gospel of Matthew chapter 15, Ebanghelyo ayon po kay Mateo po, chapter 15. verses 32 hanggang 39. Verse mula po sa 32 hanggang 39. Before we read this passage, look only verse 8. Verse 8. Bago po natin basahin sa Mateo chapter 15, 32 hanggang 39, ay tingnan po muna natin sa Mateo chapter 15, verse 8. Okay, first of all, verse 8. Verse 8, or brothers and sisters, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iginagalang ko ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso malayo sa akin. Magandang umaga. Magandang umaga po. Din po. Did you heard the shocking news around 3 days ago? In Hong Kong, the high and big large building, the fire, because of the fire, the people, they were died and missing. Nakikinig niyo po ba yung tatlong araw na kakalipas, yung balita na sa Hong Kong, mayroon pong nasunog na mataas na building. Dahil sa masunog na ito, ay marami po pong mga tao ang namatay at may ilan po yung nawawala. So it was very so sad news for us. Kaya nga ito po yung malungkot na balita para po sa atin. Because totally they lost the chance to get salvation. Bakit po? Dahil nawala yung kanilang yung pagkakataon na sila po ay maligtas. Remember, still we don't know tomorrow. Our destiny, we don't know tomorrow. Kaya tandaan po natin yung yung bukas natin, hindi natin alam kung anong dadalhin ito. For someone, today will be someone's last day. At may isang tao, ito yung yung huling araw nila ngayon. And this year, for others, this year will be last year for someone. At yung sa ilang mga tao, ngayong taon, ito yung huling taon nila. We also.
So Jesus Christ also, He may come tomorrow. He able to come tomorrow. Ganon din sa atin, yung Panginoong Isus, pupunta siya bukas. If Jesus Christ come this world tomorrow, those who not be saved, all of them, they have to go to hell. Kaya nga kung yung Panginoong Hesukristo ay pumunta bukas, at kung hindi natin alam yung kaligtasan, yung ilan sa mga tao na hindi nakakalam, pupunta po sila sa impyerno. Of course, the problem is around us, still there are so many people who not be saved. Dahil ang problema, dahil sa paligid po natin, maraming ligaw na kaluluwa ang hindi pa naliligtas. That's why we have to live for evangelism. Kaya nga, mabuhay tayo na nag-e-evangelize. Especially among our family and relative and neighbors below our family, still there are not be saved. That's why, what should we do? At dati higit, yung mga kapitbahay natin at lahat higit, yung mga mahal natin sa buhay, hindi pa sila ligtas. Ano pong gagawin natin? So, before we start, I ask you a question. Why do you follow Jesus Christ? Why are you attending Quezon City Church? So bago po ako magsimula sa ating tatalakayan ngayon, tatanungin ko po kayo, bakit po kayo sumusunod sa Panginoon? Bakit po kayo dumadalo sa church? At that time, in Jesus Christ, at that time many people follow Jesus Christ. Many with different reasons. So sa panahon po ni Jesus, sa panahon na ito, ay marami sumusunod ng mga tao sa mga iba-ibang dahilan. Nowadays also, some follow Jesus Christ and some follow the Lord God to receive blessing. At sa panahon din natin ngayon, bakit sila sumusunod sa Panginoon? Para daw makatanggap ng biyaya. Some brothers and sisters, they are attending church to be healed of disease from the Lord God. At yung ilan naman, sumusunod sila sa Panginoon para daw gumaling sila sa kailang mga sakit. Some people, they are attending church because to make his own business going well. Kaya nga yung ilan naman sa mga tao na dumadalo o sumunod sa Panginoon para daw lumago yung kailang negosyo. What is your purpose So, to attend the church? Ano po ang iyong layunin talaga? Bakit kayo dumadalo ng church, ng simbahan? In Jesus Christ that time, in Matthew chapter 15, when we read Matthew chapter 15, that time so many people, they had followed Jesus Christ. Kung babasahin po natin sa Matthew chapter 15, maraming mga tao ang lumapit sa kay Hesukristo. But, as we read already verse 8, their people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. So dito, karamihan sa mga tao, yung mga ilan na tao, sabi dito, iginagalang ako ng bayang ito sa kailang mga labi, ngunit ang kailang puso ay malayo sa akin. That's why today, the key verse is Matthew chapter 15 is verse 8. So ang key po dito po sa chapter 15, itong verse 8 po. So through today's sermon, let's think about why and what our purpose is in coming to church and following God. So ngayon po pag-aaralan pa, bakit tayo dumadalo? Bakit tayo sumusunod sa Panginoon? Bakit tayo nagsisimba? With that question, you have to listen attentively to today's sermon. Sa mga tanong na ito, kaya pakiusap po, makinig po kayo ng maigi. Okay. Matthew chapter 15, verse 29. Sa Mateo po, chapter 15, verse 29. hanggang 39. Sa Mateo po, chapter 15, verse 29 hanggang 39. Yeah. 29 hanggang 39 is very long sentence. That's why babasahin ko po. So babasahin ko po. Umalis si Jesus at dumaan sa baybayin ng dagat ng Galilea, umakyat siya sa bundok ng naupo roon. Lumapit sa kanya ang napakaraming tao na dala ang mga pilay, mga lumpo, mga bulag, mga pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga ito sa kanyang paanan at sila'y pinagaling niya. Kaya tamangha ang maraming tao nang makita nilang magsasalita ang mga pipi. Gumaling ang mga lumpo, lumakad ang mga pilay, at nakakita ang mga bulag. At naluwalhati nila ang Diyos ng Israel.
Pagkatapos itinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, nahahabag ako sa napakaraming taong ito, sapagkat 3 araw na silang sumasama sa akin at wala silang makain. At hindi ko nais na paalisin silang gutom, baka mahimatayin sila sa daan. At sinabi sa kanya ng mga alagad, saan tayo kukuha sa ilang ng lugar sa lapat na tinapay upang makakain ng ganito karaming tao? Sinabi ni Jesus sa kanila, ilang tinapay meron kayo? Sinabi nila, 7 at ilang maliliit na isda. Iniutos niya sa mga tao na umupo sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda. Nang siya'y makapagpasalamat, pinagputol-putol niya ito at ibinigay sa mga alagad. At ibinigay naman ng mga alagad sa mga tao. Kumain sang lahat na nabusog, kinuha nila at ang natira sa mga pinagputol-putol at napuno pa ang 7 kaing. Ang mga kumain ay 4,000 lalaki, bukod pa sa mga babae at sa mga bata. Pinaalis na niya ang maraming tao, sumakay siya sa isang bangka at nagtungo sa nasakupan ng Magdala. All brothers and sisters, please look verse 32. Look verse 32. Brothers and sisters, tingnan po natin sa verse 32. Because we are going to read together. 3, 2, 1. Pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, nahahabag ako sa napakaraming taong ito, sapagkat 3 araw na silang sumasama sa akin at wala silang makain, at hindi ko nais paalisin silang gutom, baka himatayin sila sa daan. At that time, many people, they followed Jesus Christ. Sa panahon na ito, marami pong sumusunod sa Panginoong Hesukristo. As 32, however, in Matthew chapter 15, verse 32 passage, the crowd followed Jesus Christ for 3 days without eating. Kaya nga makikita pa natin sa verse 32, yung mga maraming tao sumusunod sila sa Panginoong Hesukristo, pero sa loob ng 3 araw, sila po hindi kumakain. We have to think. The Lord Jesus Christ, He allowed them to remain hungry. So pag-isipan po natin, bakit pa hinahintulutan ng Panginoon na sila ay magutom? And only after 3 days did He feed them. At pagkatapos sa 3 araw, sila po ay pinakain. And then He sent them away. At pinalis po sila. So in Matthew chapter 15, it is very special event. Kaya nga sa Matthew chapter 15, ito ay pinakamahalagang kaganapan. We have to consider, why did Jesus do that? Kaya pag-isipan mo natin, bakit ito ay pinahintulutan o ginawa ng Panginoong Hesus? Through Matthew chapter 15, verse 32 hanggang 39, we need to think about 4 important words here. Kaya nga dito po sa Matthew chapter 15, hanggang mula 32, hanggang 39, may 4 na salita po ay dapat natin pag-isipan. First word, calling. Yung unang salita, yung pagtawag. Second, hunger. At yung ikalawang salita ay yung gutom. Third, At yung, feeding. at yung ikatlo, yung pagpapakain. And last, scattering. At yung huli po ay yung pong pagpapaalis o yung ikinakalat. So, first calling, Matthew chapter 15, verse 10. Yung una po, yung unang pagtawag sa Matthew chapter 15, verse 10. These are very important word Kaya nga ito yung for mahalaga. God's lessons. Kaya nga ito po yung mahalaga sa salita yung ngayong araw na pag-aaralan po natin. Matthew chapter 15, verse 10, about calling. Verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pinalapit ni Jesus sa kanya ang mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at ito at unawain. When He had called the multitude, first time Jesus Christ called them, Kaya nga bago po tawagin bago magpakain sa Panginoong Hesukristo, tinawag niya yung mga tao. and next step, 32, At yung ikalawa, about hunger. patungkol naman po sa pagkagutom. 32. 32, once more,
Basahin po natin ang sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, nahabag ako sa kapangaraming taong ito sapagkat 3 araw na silang sumasama sa akin at wala silang makain at hindi ko nais silang gutom, baka himatayin sila sa daan. After Jesus Christ called them, that Jesus Christ allowed them to be hungry. So pagkatapos tawagin ng Panginoong Jesucristo, yung Panginoong Jesucristo, pinahintulutan silang magutom. Isn't it? Tama ba? And next, what is this? At ano yung kasunod? Feeding. Yung pagpapakain. Verse 36. Yun sa verse 36 po, Verse 36. Also, basahin po natin sabay. 3, 2, 1. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda. Nang siya'y makapagpasalamat, pinagputol-putol niya at ibinigay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga tao. He took the 7 loaves and the fish and gave thanks and broken them and gave them. Gave them means feeding them. Kaya nga kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda. Nang siya'y makapagpasalamat, pinagputol-putol niya at ibinigay. Ito po yung binigay, ito yung pagpapakain. After fed them, and last, what is this? Scattered. At pagkatapos pakainin, ano yung kasunod po? Pinalis po. Verse 39. Sa verse 39, Verse 39. Or brothers and sisters, verso, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, pinalis na niya ang maraming tao. Sumakay siya sa isang bangka at nagtungo sa nasakupan ng Magdala. And send away. At pinalis po. Jesus Christ, He scattered Tama. disciples. So, pinalis niya yung mga sumusunod sa kanya. So through Matthew chapter 15, we able to know that Jesus Christ, He is the system, how to lead them. Kaya nga, makikita po natin dito po sa Matthew chapter 15 kung paano po yung sistema ng pagpagabay ng Panginoong Jesucristo. So through today Gospel of Matthew chapter 15, today sermon title is the Lord who calls and the Lord who let us hunger and feed and send us out. Kaya nga yung pong title, yung ating pag-aaral po natin ngayon, ay yung Panginoon na tumatawag, yung Panginoon na hinahayaan tayong magutom, at yung Panginoon na nagpapakain sa atin, at yung huli, yung Panginoon na nagpapaalis sa atin. So through today's sermon, we have to think about why Jesus Christ, He did like this. Kaya nga, pag-isipan pa natin, bakit niya ng Panginoon ginawa ito? The reason why Jesus Christ, He called them first, and Jesus Christ, what is the reason why Jesus Christ allowed they were hungry, and then next, why Jesus Christ, why He fed them, and then why after fed them, why Jesus Christ, He scattered them. We have to think. Kaya nga pag-isipan po natin, bakit pa hinahintulutan, o bakit tayo tinawag ng Panginoon, bakit sila tinawag ng Panginoon, bakit sila pinahintulutan na magutom, at bakit pinakain ng Panginoon, at bakit pinahintulutan o pinalis ng Panginoon sila. So today we are going to start the hard, deep, spiritual lessons. Kaya nga sama-sama natin pagsaluhan ng malalim itong pag-aralan po natin ngayon. First over, calling. Yung unang isang bagay, yung pagtawag. Calling. Let's go back. Verse 30. Balikan po natin sa verse 30 po. Verse 30. Then great multitudes came to him, and having with them the lame and blind, and mute, and maimed, and many others, and they laid them down at Jesus' feet, and he healed them. Kaya nga sinasabi dito, lumapit sa kanya ang napakaraming tao na dala ang mga pilay, mga lumpo, mga bulag, mga pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga ito sa kanyang paanan at sila'y pinagaling niya. So actually, they did not come to Jesus Christ by themselves. Sa katunayan po, hindi po sila pumunta, lumapit sa Panginoong Jesucristo dahil sa kanilang kusang loob. At that time also, they were called and drowned by the Lord Jesus Christ. Kaya nga sila pumunta doon at lumuhod. As I told you already, Jesus Christ called them
first to heal them. Kaya tandaan po natin, tinawag po sila para pagalingin. After Jesus Christ called them and he showed his miracle, and then through his miracle, they were healed by Jesus Christ's miracle. Kaya nga nung tinawag sila ng Panginoon, ipinakita po dito, sila ipapagalingin. Kaya ako sila tinawag po sila ng Panginoon. And second, At yung pangalawa, after Jesus Christ called them and Jesus Christ allowed them the experience to be hungry. at yung pangalawa, tinawag sila ng Panginoon at pinahintulutan ng Panginoon na sila ay magutom. From now on, we have to think more deeply the reason why. Why did Jesus Christ let them go hungry for 3 days at a time? Kaya nga sa oras na mga ito, bakit kaya pinahintulutan ng Panginoon sila ay magutom ng 3 araw? It is not because Jesus was indifferent. Kaya nga, hindi po ibig sabihin na yung Panginoong Kristo ay siya po pabaya. Actually, for 3 days means it was an intentional training and a spiritual test. Sa katunayan po, kaya po pinahintulutan ng Panginoon, ito yung sinadya ng Panginoon para po subukin tayo, para po bigyan tayo ng pagsasanay. Whether we attend the church or not, God always looks at our heart first. Kaya nga, kahit na dumalaw tayo sa church o hindi, yung Panginoon, inihahanda niya muna yung puso natin. More than appearance we did, God only observe our heart first. Kaya nga, higit sa ginagawa nating pampisikal, yung Panginoon ay tumitingin po siya sa ating puso. So, bookmark here. Please bookmark here. So, pakiusap po, pakimarkahan po dito, lagyan po ng tanda. Deuteronomy chapter 8. Sa Deuteronomy po, chapter 8. Deuteronomy chapter 8, verse 2. Deuteronomy po, chapter 8, verse 2. I think all of us, we know very well about this passage. Sa tingin ko po, lahat po kayo, alam na alam po ninyo ang talata na ito. Verse 2, babasahin ko po. At iyong alalahanin ang lahat ng paraan na pagkapatunay sa iyong Panginoong mong Diyos nitong 40 sa ilang upang kanyang pagpakumbabain ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Verse 3, all brothers and sisters, so let us read together. 3, 2, 1. Ikaw ay pinagpapakumbaba niya ng gutom ko niya at pinakain ka niya ng mana at hindi mo kinikinaklan. Na hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang may paunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. To humble you and test you and to know what was in your heart, to check our heart. Sometimes God allowed us hungry. Kaya nga para masiyasat yung puso natin, para subukin tayo ng Panginoon, kaya minsan pinapahintulutan ng Panginoon na tayo po magutom. So through hunger, God will distinguish true Christian or not. Kaya sa pamagitan po ng pagkaguto, masisiyasat po yung dalawang klase po, yung totoong Kristiyano at hindi totoong Kristiyano. You understand? Naunawaan po ninyo? Let's go back Matthew chapter 15. Balikan po natin sa Mateo chapter 15. Matthew chapter 15 was very important for our Christian life. Kaya dito po sa Mateo chapter 15 ay napaka-importante po nito sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Jesus called his disciple to himself and said, I have compassion on the multitude, because they have no continue with me 3 days and have nothing to eat. After God saved us, because God saved us, we are here this way, isn't it? Kaya nga pagkatapos tayo maligtas, ito ang dahilan kung bakit nandito tayo. Tama ba? When God allowed us, our experience, suffering, hardship, trials, as hunger. Kaya nga nakakaranas tayo ng kahirapan, ng pagsubok, ito po yung tinatawag na gutom.
to know what purpose are you follow Jesus Christ? Upang malaman kung ano ba talaga ang layunin natin, bakit tayo sumusunod sa Panginoong Hesus Kristo. Because to see Jesus Christ miracle, because for your family, for your your bright future, or eternal life. Kaya nga, dahil ba tayo sumusunod sa Panginoon, dahil ba sa ating maayos sa buhay, sa ating physical na pamumuhay, o dahil ba sa pangwalang hanggang buhay? That's why at that time, also Matthew chapter 15, for 3 days, Jesus Christ, He tested the multitude. Why they follow Jesus Christ? Kaya sa loob ng 3 araw, sinubok sila sa pamagitan ng gutom, yung mga maraming tao. Isn't it? Tama po Here, they have now continued with me 3 days and have nothing to eat. Kaya ang sinasabi ko, nahabag ako sa napakaraming tao sapagkat 3 araw na silang sumasama sa akin at wala silang makain. For 3 days, some, maybe they might separate from Jesus Christ. Kaya ang sa loob ng 3 araw, maaari po na ilan sa kanila ay lumayo sila sa Panginoong Hesukristo. Isn't it? Tama ba? Oh, if I follow Jesus Christ continuously, I maybe die because I'm hungry. Kaya ang isipin ng ilan sa kanila, kung ako'y patuloy na sumusunod sa Panginoon, naku, ako'y mamamatay dahil sa gutom. Isn't it? Tama ba? Actually, that time, how many people Jesus Christ He fed? Sa mga oras mong ito, tingin po ninyo, ilang mga tao yung pinakain ni Jesus? How many people Ilang tao po? Jesus Christ He gave the food that time? Ilang mga tao po yung pinakain ni Jesus? According to the Bible, here, how many? Ayon po sa Biblia, nakasulat po dito, ilang tao po? Ilan? 4,000 people. 4,000 tao po. Well, as we know, Jesus Christ He fed the food, gave food. How many people? 5,000. So, John chapter 6, isn't it? pero kung maalaman natin sa Juan chapter 6, 5,000 po yung pinakain ng Panginoong Jesus. Very similar. So, parehas lang po. Have to bring back here and then let's go. John chapter, let's we compare. John chapter 6, Ikumpara po natin sa Juan chapter 6. verse 11 hanggang 12. Dito po sa Juan chapter 6 mula 11 hanggang 12 po. Okay, 10 hanggang 12. 10 hanggang 12. Mula sa verse 10 hanggang 12. 10 hanggang 12. All brothers and sisters, basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Sinabi ni Jesus, "Pupuin ninyo ang mga tao. Magamo sa dakong iyon, kaya tumupo ang mga lalaki na may 5,000 at pangbilang. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay at ang makapagpasalamat ay pinamahagi niya sa mga nakaupo. Binigyan din sila ng isda hanggang sa gusto nila. Nang sila'y mabusog at sinabi niya sa kanyang mga alagad, tipunin niyo ang mga pinagpuputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang." After they enjoyed a lot of food through the Jesus Christ miracle, but verse 66. Verse 66. Pagkatapos silang mabusog sa pagkain na binigay ni Jesus, tingnan po natin sa verse 66. After they ate a lot of food enoughly, and verse 60, let's see their attitude. Kaya pagkatapos silang makain, tingnan po natin yung naging attitude po nila pagkatapos silang kainin. Verse 66, all brothers and sisters, let us say together. 3 to 1. Dahil dito, marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Most of people, they separate immediately from the Jesus Christ. Kaya karamihan sa mga tao, pagkatapos silang kainin yung pagkain na binigay ni Jesus, sila po ay tumalikod. Why? Bakit po kaya? Because they didn't just follow Jesus Christ because the word of God. Sapagkat hindi po sila sumusunod sa Panginoong Hesukristo dahil sa salita ng Diyos. In order to solve their physical problem, they follow Jesus Christ. Upang masolusyonan yung kailang pisikal na problema, kaya kung bakit sila sumusunod sa Panginoong Hesus. So, 68 also, look, 68. Ganon din sa 68. Jesus Christ asked to Peter, you want to separate when or went away like the others? Jesus Christ asked Peter.
Kaya nga, ganun din sa verse 68, tinanong din ni Jesus, si Pedro, nais mo rin bang umalis kagaya nila? Let us read together. Basahin pa natin, 3, 2, 1. Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kayo na kami pupunta. Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. When Jesus Christ asked Peter, do you also want to go away? That time Peter answered to Jesus Christ, no, I don't want to separate from you. Because the reason, my reason, what I follow Jesus Christ is because of eternal life. Kaya nga, matapos sagutin ni Simon Pedro si Jesus, matapos tanongin ni Jesus si Pedro, niibig mo rin bang umalis? Agad-agad sinabi ni Simon Pedro, no, hindi po Panginoon. Bakit po? Sinabi ni Simon Pedro na ang kanyang Okay. kung bakit sumusunod ay sa walang hanggan. Sorry. So, John chapter 6, verse 26. Sa Juan po, chapter 6, verse 26, John chapter 6, verse 26. That's why Jesus Christ, He answered them like this. kaya nga si Panginoong Jesucristo, sinagot ng Panginoong Jesucristo na kagaya nito. All brothers and sisters, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap hindi dahil sa nakikita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo kumakain ng tinapay at kayo'y nabusog. When Jesus Christ fed the food for 5,000 at a time, without that process, after Jesus Christ called them, and immediately He fed the food for them. Kaya pagkatapos silang tawagin ni Jesus yung mga tao, nawala yung sistema o hindi sila nagutom, agad silang pinakain ng Panginoong Jesus. You understand? That's why, except the 12 disciples, almost people, they went away from the Jesus Christ. Kaya karamihan po, bukod po sa 12 lagad, sila po ay tumalikod sa Panginoong Jesus. After that, let's go, Matthew chapter 15. At pagkatapos po nito, balikan po natin sa Mateo chapter 15. That event recorded in Matthew chapter 14. Ito pong kaganapan na ito ay naitala po sa Mateo chapter 14. Verse 17, chapter 14, verse 17 hanggang 21. Dito po sa Mateo chapter 14, mula 17 hanggang 21. It's same event, same So, story. parehas po nakaganapan. Everybody, let's read together. 3, 2, 1. At sinabi nila sa kanya, meron lamang tayong 5 tinapay at 2 isda. Sinabi niya, dali niyo rito sa akin. Ipinag-utos niya sa maraming tao na upo sa damuhan. Pagkakuha niya ng 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit, binasbasan niya ang mga ito, pinagputol-putol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad. At ibinigay naman ng mga alagad sa maraming tao. Kumain silang lahat at nabusog. Kinuha nila ang mga lumabis at pinagputol-putol na tinapay at napuno ang 12 kain. At ang mga kumain ay may 5,000 lalaki, bukod pa sa mga babae at sa mga bata. You understand? Here, 5,000 means only, not babae, only lalaki, adult lalaki, 5,000 people. Dito po, 5,000, hindi po kasama yung mga babae at mga bata. 5,000 mga lalaki po. After Jesus had called, and then immediately when He fed people, after enjoying the food, they left the church. Kaya pagkatapos ng Jesus. tawagin at pinakain, pagkatapos silang kainin ito, sila po'y tumalikod. Because of that reason, Matthew chapter 15 verse 8, Jesus Christ, He said, these people draw near to me with their mouth and honor me with their only lip, but their heart is far from me. Kaya nga dahil dito, sinasabi ng Panginoon sa verse 8 ng chapter 15, iginagalang ako ng bayang ito sa kailang mga labi, ngunit ang kailang puso ay malayo sa akin. Because of that reason, every Bible seminar, after Bible seminar, among all people attendees, some they got salvation, and they attended Quezon City Church. But after several months, most of them, we cannot see them
Kaya kagari po sa In the ating panahon church. ngayon. Matapos sila makapanood ng Bible seminar, sila po'y dumadalo pagkatapos ng Bible seminar. At pagkatapos ng mga ilang mga buwan, sila po'y umaalis. You understand? Naunawaan po ninyo? That's why after that event, Matthew chapter 15, next Jesus Christ miracle, when he fed 4,000 people, he put this processing 3 days for hungry to check their heart. Kaya nga pagkatapos ng unang kaganapan, sa pangalawang pagkakataon nagpakita ng milagro o himala yung Panginoon, naglagay po siya ng 3 araw na pagkagutom. So here 3 days was the time that exposed their true motive. Kaya nga sa pamagitan ng 3 araw ng pagkagutom, naihayag po yung kailang tunay na layunin. You understand? Naunawaan po ninyo? Let's go back Matthew chapter 15, verse 32. Kaya balikan po natin sa Mateo chapter 15, verse 32. Verse 32, once more, let us read together. Basahin po natin isang beses pa. 3, 2, 1. Pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang kanyang mga lagad at sinabi, nahabag ako sa napakaraming taong ito, sapagkat 3 araw na silang sumasama sa akin at wala silang makain. At hindi ko nais paalisin silang gutom, baka himatayin sila sa daan. God, Jesus Christ allowed them to experience hungry. That's why, although 4 days, although many people, they couldn't eat, but still remain, was with Jesus Christ. Kaya kaya kung bakit sila pinahintulutan ng Panginoon magutom, dahil dito, kahit na 3 araw silang hindi kumakain, meron pa rin po na naiiwan doon sa kay Jesucristo. After 3 days, how many people? How many people? Pagkatapos po ng 3 araw na gutom, ilang po yung 4,000 people, they remain in the church, in Jesus Christ. ang nanatili po pagkatapos ng 3 araw na pagkagutom ay 4,000 pa rin, 4,000 pa rin po. And others, I don't know how many they left. At yung iba, hindi ko alam kung ilan, sila po ay umalis. Who are you? Sino po kayo? This part or this part? Ito bang nanatili o yung tamalikod? Can you understand? Naunawaan po ninyo? After 1 year, after several months, we able to know your status. You are born again Christian or not. Kaya nga pagkatapos ng ilang buwan, ng ilang taon, makikita dito kung ano yung katayuan ninyo. Kayo ba ay naipanganak na mali o hindi? That's why, brothers, sisters, do not misunderstand God. To check your heart, to check your sincerity. Kaya nga, Sometimes God allowed you suffering and hardship and trials, any difficulties. kaya, That's hunger. kaya huwag po kayo magkaroon ng maling pagkaunawa sa Panginoon. Bakit kayo pinapahintulutan ng mga bagay nito? Para po siya sa atin yung puso po ninyo. Kaya pinapahintulutan po yung kahirapan, yung pagsubok. So when you face difficult situation, your Christian life is not easy. When you realize, you have to know, it is God's test. Kaya nga kung kayo po ay makakaharap sa mga sitwasyon na napakahirap, kailangan nyo tandaan, kailangan nyo maunawaan na ito ay pagsubok ng Panginoon. After 3 days, after past their test, God's test, and then Jesus Christ, He started to feed them. Pagkatapos malagpasan nila yung 3 araw na pagkagutom, yung Panginoong Jesucristo pinakain po sila. Because after 3 days, after God allowed, Jesus Christ allowed them to be hungry, and then Jesus Christ said, and I do not want to send them away hungry, lest they faint on the way. Kaya nga, yung Panginoong Jesucristo, 3 araw silang nakaranas sa paggutom dahil nais ng Panginoon, sabi dito, at hindi ko nais paalisin silang gutom, baka himatayin sila sa daan. You understand? Naunawaan po ninyo? So, 37, 38, Mula po sa verse 37 hanggang 38, let us read together. 3 to 1. Kumain silang lahat at nabusog. Kinuha nila ang natira sa mga pinagputol-putol at napuno pa ang mga 7 kaing. Ang mga kumain ay 4,000 lalaki, bukod pa sa mga babae at sa mga bata. So, by not giving immediately, God purifies our motives. Kaya nga, sa hindi agad-agad,
pagbibigay ng Panginoong Jesucristo sa atin ng ganitong bagay, ang inuuna po niya ay dinadala sa imunya niya yung ating puso, yung ating pagka-interes, yung ating focus. Brothers and sisters, do you know Abraham? Mga kapatid, kaya niyo po ba si Abraham? Abraham also, he had the experience hungry. Sa katunayan po, si Abraham po ay nakaranas din po siya ng pagkagutom. After God promised to Abraham, I will give you your son, but God gave Abraham a son after 25 years. Sa katunayan po, si Abraham po ay nagkaroon po siya ng itong karanasan. Yung Panginoon ay nakaranas po siya bago ibigay yung kanyang anak ay matapos ng 25 years po. How long? 25 years. Gano'n po katagal? 25. You know King David. Kilala niyo po ba si Haring David? King David also, he had experience about the hunger. Si Haring David ay nakaranas din po na ganitong pagkagutom. After God promised to David, you will be king, but God gave David the throne after 15 years. Matapos yung Panginoon na pangakuan si Haring David na ikaw ay magiging hari, pagkatapos ng ilang panahon ay ibinigay po sa kanya yung trono. After God promised to Joseph also. God gave Joseph the fulfillment of his dream after 13 years of suffering. Kaya ganun din po si Jose po, pagkatapos po makaranas po siya ng gutom, pagkatapos po ng 13 taon, ay natupad po na isa katuparan po yung kanyang panaginip pagkatapos po ng kahirapan. Likewise, after Jesus Christ called them first, in Matthew chapter 15, Jesus Christ allowed for 3 days. Likewise, Jesus used 3 days of waiting to reveal their heart. Kaya kagaya po nito pagkatapos tawagin ay makakaranas po ng 3 araw na pagkagutom upang masiyasat po, upang lumabas po yung ating puso. You understand? Naunawa po ninyo? So, according to Bible, seek first kingdom of God, and then I will add it to you what you need. Bible said. Kaya nga sinasabi po sa Mateo po, na sinasabi dito, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang karyaan at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. And third, the feeding. Third, why did Jesus feeding them on the 3rd day? Just think about. Kaya pag-isipan po natin, bakit po sa ikatlong araw nagpakain yung Panginoong Hesus? We have think it is God. God compassion giving to those who remain to the end. Ito po yung ibig sabihin, yung Panginoon nagbibigay ng kahabagan sa mga taong nananatili. If we overcome God's test, God will think. God will think pitiful about me. Kaya nga, kung malagpasan natin yung pagsubok ng Panginoon, yung Panginoon sa atin ay maaawa. Matthew chapter 15, verse 32. Dito pa rin po sa Mateo chapter 15, verse 32. 32. I have compassion on the crowd because they have been with me now 3 days and have nothing to eat. Kaya sabi dito ng Panginoon, nahahabag ako sa napakaraming taong ito sapagkat 3 araw na silang sumasama sa akin at wala silang makain. That's why we have to know the compassion of Jesus is not compassion given immediately, but rather compassion given to those who remain to the end. Kaya nga yung kahabagan ng Panginoong Jesucristo sa mga Kristiyano ay hindi po ito agad-agad ibinibigay. Ibinibigay itong kahabagan sa mga taong o sa mga Kristiyano na mga nananatili. That's why the basis of compassion is remaining. Kaya nga yung basihan ng kahabagan ay yung mga nananatili. Brothers and sisters, many people come at first, but only those who remain into the end after 3 days. And after pass the test and receive the bread they receive. Kaya nga dito po, maraming tao po yung sumusunod. Pero pagkatapos nilang malagpasan yung hirap, yung gugutom, dito po nila makukuha yung physical na pagpapala. Remember, although we ask to God, please help me, forgive me, please save me, please help me, my personally, physically, spiritually. Although we ask to God every day, but remember, God will not help you immediately.
Kaya nga kung tayo po ay nananalangin sa Panginoon, tulungan mo ako sa aking mga sakit, sa aking pinansyal, sa aking mga kahirapan, tandaan po ninyo na hindi po ibibigay ng Panginoon yung mga bagay na ito agad-agad. Without experience about this step, we cannot gain God's grace. Kaya nga kung malalagpasan natin itong ganung sistema, itong pagkagutom, hindi po tayo mararanasan yung ating pagkabusog, yung pagpapakain sa After atin. Brung Mark here, let's go John chapter 8. Pagkatapos markahan po natin ito, ay punta po tayo sa Juan, chapter 8. Before 8, Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Bago yung Juan, chapter 8, tingnan po natin sa Mateo, chapter 6. Matthew chapter 6, verse 26 hanggang 27. Mateo po, chapter 6, verse 26 hanggang 27. 26 hanggang 29. Mula po 26 hanggang 29 po. Babasahin ko po. Dito po, tingnan ninyo ang mga ibon sa impapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano silang lumalaki. Hindi sila gumagawa o mahabi man. Verse 29, gayon man sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa mga ito. Verse 30 hanggang 32. Mula po sa verse 30 hanggang 32, All brothers and sisters, let us sit together. 3 to 1. At kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na gayong ng buhay. At sa kinabukasan ay tinatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa, nagsasabing, ano ang aming kakainin o ang ano aming iinumin o ano ang aming isusuot. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. 32. For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Kaya ang sabi dito, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Brothers, sisters, when you face difficult situation after you got salvation, you have to know it is God's test in order to distinguish it. Son of God or orphan. Kaya nga, brothers and sisters, kung kayo po ay nakakaranas ng kahirapan ng pagsubok, tandaan po ninyo na ito po ay pagsubok sa atin ng Panginoong Isus. Bakit po? Para malaman kung sino pa kayo. Yung anak ng Diyos o hindi anak ng Diyos. Among them who called it by God, I don't know how many, but through the 3 days hunger, difficult situation, God distinguished children of God or orphan. Kaya yung sa panahon na yung Panginoon ay tumawag siya ng mga tao, hindi eksakto kung ilan, pero yung ilan po sa kanya ay nakaranas ng kahirapan at yung iba sila ay nanatili, yung iba naman ay tumalikod. Do you understand? Naunawaan po ninyo? Are you orphan before God or are you children of God? Kayo ba ay yung mga tao lamang na nakikinig sa Panginoon o kayo yung mga anak ng Panginoon? Answer to me. Alin po kayo dito? I am. Ayan. Ano po kayo? Anak ng Diyos? When they face difficult situation, orphan, they only try to find the solution by themselves. Kaya nga yung mga sumusunod lamang basta sa Panginoong Hesus, sa Panginoon, ay sila po yung gumagawa ng sariling nilang paraan. But when they face difficult situations, suffering, hardship, trials, the children, they immediately go to parents, and ask to parents, help me, Father, support me, give me. Isn't it? At may ilan naman, yung kagaya nito, yung mga bata po, kung sila po ay may kailangan, sila po ay lumalapit sa kanilang mga magulang. At sila po ay nangihingi kung ano yung kailangan nila. Through test, 40,000, they remained. Kaya sa pamagitan po ng pagsubok, ang mga natili po, ilan po? 4,000, 4,000. Check yourself. Kaya siya sa atin po ninyo yung sarili.
2 Corinthians Sa ikalawang Korinto po, please do not judge others. You have to judge yourself from Yeah. time to time. pakiusap po, huwag po niyong husgahan ng iba, kundi husgahan po ninyo, tingnan po lang ninyo ang inyong sarili. Don't think, he is not a born-again Christian. She is not a born-again Christian. Don't judge others. Kaya huwag pong ganito, ay siya, hindi siya born again Christian. Siya, hindi siya born again Christian. Huwag po ganito ang kaisipan natin. Because we are not the Lord God. We are not. Bakit po? Dahil hindi po tayo Only Diyos. God knows. Yung tanging Panginoon lang po yung nakakaalam. 2 Corinthians chapter 13, Ikalawang Korinto po, chapter 13, verse 5. Verse 5, or brothers, sisters, let us read together. 3 to 1. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo naalaman na si Yesu Kristo ay nasa inyo, malibang kayo nabigo sa pagsubok? Yeah, Bible said, not Bible said, examine others. Examine yourself. That's why through 3 days, hunger, you have to check yourself. I am children of God? Kaya nga sabi ito, Or- siyasatin natin ating sarili. Am I children of God? Or am I orphan? Sa pamagitan ng kahirapan, sa pamagitan ng kagutuman, ako ba ay simpleng tagasunod lamang? O ako ay Orphan ng means Diyos. sinners. ibig sabihin na tagasunod lamang, ito yung makasalanan. Matthew chapter 4, Sa Mateo po, chapter 4, for that reason, Jesus Christ, He mentioned like that, Matthew chapter 4, verse 4. kaya nga dahil sa ganitong nangyari, sinabi na Jesus sa Mateo chapter 4, verse 4, If you are truly born again Christian, if you become true born children of God, you have to live like that, verse 4. kaya nga kung kayo po'y tunay na naipanganak na muli, tunay na anak ng Diyos, kailangan basahin yung talata nito na ganito. Let us read together. 3 to 1. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Likewise, before feeling that our physical need, before feeling our physical need, Jesus placed us under the Word of God first. Kaya nga bago ibigay sa atin yung mga pisikal na pangangailangan natin, ibinibigay muna ng Panginoon sa ating mga puso, alin po? Yung salita ng Diyos. So God called us through Word, and then God gave us that hunger, experience, like endurance, and then final God, Jesus Christ, He said, feeding like this, got prevision like this. Kaya nga sabi dito, tinawag tayo ng salita ng Diyos at nakaranas tayo ng kahirapan, ng pagsubok, ng pagtitiis at pagkatapos to, papakainin tayo ng Panginoon at hindi sa pamagitan nito, ibibigay sa atin yung mga pangangailangan natin ng laman. You understand? Naunawaan po ninyo? So calling, hunger, feeding means word, by word we called, and then endurance and prevision. Kaya nga yung pagtawag, ito Provision. yung salita ng Diyos, at yung kagutuman, ito yung pagsubok ng Panginoon, at yung huli, ibibigay sa atin yung pangangailangan ng laman natin. This is God's order. Kaya ito po yung pagkakasunod-sunod ng Panginoon. And last, what's this? Scattered. At yung huli, ano po ito? Yung pagpapalis, yung Matthew pagpapakalat. chapter 15, let's go. Balikan po natin sa Mateo Let's go chapter back. 15. Verse 39. Sa verse 39 po. Last step. At ito yung panghuling gagawin natin. Verse 39. All brothers and sisters, 37, 38, first of all, babasahin ko po. Babasahin ko muna po mula 37 hanggang 38. Kumain silang lahat at nabusog. Kinuha nila ang natira sa mga pinagputol-putol at napuno pa 7 kaing. Ang mga kumain ay 4,000 lalaki, bukod pa sa mga babae at sa mga bata. And verse 39, last step, all brothers and sisters, let us read together. 3 to 1. Pinalis na niya ang maraming mga tao, sumakay siya sa isang bangka at nagtungo sa sakupang ng magdadala. After sending away the crowd,
Likewise, Jesus Christ, He did not warn them to follow only Him and the less Kaya nga, as a crowd. kaya nga sabi dito ng Panginoon, pinalis na niya ang maraming tao. Ibig sabihin ito, hindi niya nais na yung mga tao dito ay maging tagasunod lamang, kundi sila po ay pinalis. The reason why Jesus Christ called us first and then give us experience the suffering hardship, and then Jesus Christ gave us something food is like what we need. The reason to make decide. Yes. T-I-S. Sometimes my brain something problem. Because last year when I fall down and hurt my brain, very easy to word, but sometimes I cannot remember it. In order to make disciples. Kaya nga pagkatapos tawagin sila, makaranas ng kahirapan, pagpapakain, yung ibig sabihin ng pinaalis upang gawin silang mga alagad. Eugenie? Tama ba? D-I-S-C-I-P-L-E. Only the reason to make disciples. Isang dahilan lamang po para po sila maging mga alagad. After Jesus Christ make them 40,000, disciples, and then final got order to them, scattered. Kaya nga pagkatapos silang pakainin, yung 4,000, ginawa po silang mga alagad. At pagkatapos ito, pinalis po sila, ikinalat. What purpose? Sa anong dahilan po? Only one, evangelize. Sa isang dahilan lamang, ano po ito? Yung pag-evangelize. That's why, whether we live or die, we have to focus on evangelize. Kaya nga, mabuhay man tayo mamatay, kailangan tayo magtuon lamang sa pag-evangelize. Jesus Christ came this world to save a sinner, evangelize. Kaya nga yung Panginoong Kristo pumunta sa lupa, dito sa mundong ito, para iligtas po yung mga makasalanan. Jesus' ministry was not about gathering people, but about raising them up and sending them out. Kaya yung papublikong ministeryo ng Panginoong Isus ay hindi lamang pagpapanatili sa mga tao, kundi po sila po'y palakasin at ikalat po. So disciples are not gathered to be kept, but sending to be spread. Kaya nga yung mga alagad po ay hindi po ito yung ang dahilan para sila ingatan, kundi po sila po'y ikalat. You understand? Naunawaan po ninyo? Because they are not disciples. That's why they went away from Jesus Christ. Because their purpose is only worldly things. Sapagkat sila hindi mga alagad ng Panginoon, kaya sila tumalikod sa Panginoon. Bakit? Nakatuon po sila sa pampisikal na pangangailangan. Through 3 steps. After Jesus Christ made them disciples, and finally Jesus Christ sent them Kaya to sa scatter sa pamagitan ng tatlong for evangelize. mga bagay na ito, sila po ikinalat para po mag-evangelize. Matthew chapter 10. Sa Mateo po, chapter 10, After just verse 1, after chapter 10, when Jesus Christ, He had called His 12 disciples, and verse 5, let us read together. dito po sa verse 10, verse 1, pagkatapos nilang tawagin ng Panginoon Kristo yung kanyang mga alagad, dito po sa verse 5, sabay-sabay natin basahin, 3 to 1, ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at inutusan at sinasabi, huwag kayong pupunta sa pook ng hintil at huwag kayong papaksok sa alinmang bayan sa mga Samaritano. And verse 28 or so, At ganoon din po sa verse chapter 20. 28, chapter 28, Matthew. At pagkatapos ito, tingnan po natin sa Mateo chapter 28. Matthew chapter 28, verse 19 hanggang 20. Dito po sa Mateo chapter 28 verse 19 hanggang 20. All brothers and sisters, let us read together. 3 to 1.
Kaya sa paghahain ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Jesus Christ also, he not only he spread the gospel alone, he made a disciple also. Kaya nga hindi lang po nag-iisa si Panginoon sa Kristo na ibahagi niyo yung Ebanghelyo, kundi tinawag niya yung mga alagad para po ibahagi rin po yung Ebanghelyo. Why? Bakit po? Although, brothers and sisters, although you are here, but if you are not disciple of Jesus Christ, when you face difficult situation, like a sinner, like an orphan, although you are children of God, if you forget your identity as disciple of Jesus Christ or children of God, you may run away from the church. Kaya nga po, kayo po na brothers and sisters na nandito po ngayon, bagamat kayo dumadalo sa church, ngunit hindi po kayo mga alagad ng Panginoon, kayo rin po ay alis sa church. Not only orphan sinner, although among us children of God, if you forgot your identity, you may have mistake. Hindi lang po. Went away because of worldly things. Worldly things, for example, business and friend, or enjoying the common sin. Kaya nga, hindi lang po kagaya ng mga kasalanan, kayo din po ng mga, kagaya dito 4,000, kung kaya kakalimutan po ninyo yung pagkakilala bilang anak ng Diyos, kayo rin po ay aalis at pipiliin po ninyo yung makamudong bagay. Can you understand? Naunawaan po ninyo? Acts chapter 8. Acts chapter 2, let's go. Dito po sa Gawa, chapter 2, There are two ways for evangelism. One is gathered together, the other scattered. dito po sa katunayan sa Gawa, chapter 2, ay may dalawang paraan po na pag-evangelize. Yung una po, yung pagsama-sama, at yung pong pagkahiwa-hiwalay. That's why I will explain to you about two ways for evangelism. Ngayon po, ipapaliwanag ko po sa inyo yung dalawang bagay, yung dalawang paraan para po makapag-evangelize. Chapter 2, Acts chapter 2, verse 47. Dito po sa Gawa, chapter 2, verse 47, First way, gather together. yung unang paraan para makapag-evangelize, yung nagsasama-sama. 47, all brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. That time, many newly saved people are encouraging occurred a lot. Kaya sa panahon na ito, marami pa mga ligaw na kaluluwa ay yung naliligtas. Why? Bakit po? First reason, verse 46. Bakit po? Ang unang dahilan, ito pong verse 46. Verse 6 is very important verse. Let us read together. 3, 2, 1. At araw-araw, habang sila rin magkakasama sa templo, sila nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsalo-salo na may galak at tapat na puso. Having one mind and become one. Kaya pagkakaroon ng Gathered pag-iisang together. isip, pagkakaroon ng pagkakaisa. For evangelism, we have to do our best, try to our best to gather and together. Kaya para po sa pag-evangelize, kailangan po natin gawin yung lahat ng makakaya para po sa pag-evangelize at tayo po magkaisa. You understand? Naunuan po ninyo? And second, another way, Acts chapter 8. At ikalawang paraan naman para po sa pag-evangelize sa Gawa chapter 8. Acts chapter 8, after Deacon Stephen were killed because of Israel people, they stoned him. That's why because of that crisis, suffering hardship, they were scattered. Kaya nga pagkatapos mamatay ni Deacon Esteban, pagkatapos siyang patayin, ay sila po ay nagkaroon ng takot, kaya sila po ay nagkawatak-watak. Chapter 7, verse 58 hanggang 60. Okay, I will show this passage. 58 hanggang 60. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya'y kanilang kinilatkad sa labas, nalungsod at pinagbabato, at inilagay ng mga saksi ang kailang mga damit sa paanan ng isang binata na ang pangalan ni Saulo.
Habang binabato nila si Esteban, ay nanalangin siya, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kansalalang ito. At pagkasabi niya ito'y namatay siya. And then, chapter 8, verse 1. At pagkatapos ito sa chapter 8, verse 1, Let us read together. 3 to 1, ng araw ng iyon ay nagkaroon ng malawakang pag-uusig. Acts chapter 8, verse 1. Gawa po, chapter 8, verse 1, 3 to 1, ng araw ng iyon. Sorry, excuse me. Acts chapter 1. Acts chapter 8, verse 1. Okay? Let us read together. Because of God allowed them the suffering hardship. Because of Stephen were killed. Kaya nga sa kahirapan po, dahil sa pag-uusig, si Esteban po ay pinatay. Like this. Parang ganito po, nakaranas po siya ng ganito. That's why Israel people, the disciples, they scattered. Kaya nga yung mga alagad, sila po ay nagkawatak-watak. Although they were scattered, but they do not forget their identity. Bagamat sila po ay nagkawatak-watak, hindi po nila nakalimutan ang kailang pagkakakilanlan. Verse 3, let us read together. 3 to 1. Ngunit, winawasak ni Saulo ang iglesia sa pamagitan ng pagkakapasok sa bahay-bahay, kinaladkad ang mga lalaki at babae, at sila'y pinasok sa bilangguan. Don't go to church. Parang ganito, huwag kang pupunta sa If iglesia. you go to church, I will kill you. Likewise, Kung pupunta ka sa church, papatayin although kita. somebody pursue you, but if we do not forget our identity, instead of afraid our depreciation, we cannot stop to evangelize. Kahit may pumipigil sa iyo na pumunta sa iglesia, kung hindi pating kakalimutan ng ating pagkakilanlan, huwag tayong tumigil na pagdalo sa iglesia, sa church. So verse 4, all brothers and sisters, let us read together. Sa verse 4, 3 to 1, ang mga nagkawatak-watak ay naklakbay na pinapangaral ang salita. Whether we gather here or not, Kahit hindi po sila nagsama-sama, wherever we go, sama silang mapunta, do not forget your identity. huwag po nating kalimutan ang ating We are pagkakilanlan. children of God, and we are disciple of God. Tayo po yung mga anak ng Diyos, tayo po yung mga anak ng mga alagad ng Panginoon. The reason why God called us first, not only save me, only ako, Kaya nga, hindi lang tayo bakit tinawag ng Panginoon para hindi lang tayo maligtas, for others. para po sa iba din. God saved you first. Kaya nga tayo po iniligtas muna. Why God allowed you and suffering hardship trials in your Christian life? Bakit po natin nararanasan yung kahirapan, yung gutom sa ating Christian life? To make us strong. Upang tayo po yung mapalakas. To make us strong God's disciples. Upang mapalakas yung mga alagad ng Panginoon. And then, when we keep going and focus for sake of the gospel, according to God's promise, God will help us, lead us, guide us, protect us. Kaya kung po tayo may magpapatuloy sa kabila nating kahirapan, yung Panginoon may pangako po siya, poprotektahan niya tayo, gagabay niya tayo. That's why we no need afraid about our financial problem. Kaya huwag tayo kailanman na mangamba sa ating mga pinansyal na problema. When we remember and remind all the time about our identity, children of God, and disciples, wherever we go, gathered, one mind, with one mind gathered or scattered, we have to evangelize. Kaya nga kung iisipin po natin ito, maging gaya po tayo ng 4,000, tayo po ay mga alagad ng Panginoon. Kung kayo ikakalat, magkaroon po tayo ng pag-iisang isip para po sa isang layunin, ito po yung pag-evangelize. That's why hunger means God's test, and feeding means provision,
And last, scattering means mission. Kaya nga yung ating kahirapan, yung kagutuman, so ito yung kahirapan po natin at yung pangangailangan, ibibigay po sa atin yung pangangailangan at sa laman at pagkatapos yung ating mission para po sa pag-evangelize. Today we learned through the Matthew chapter 15 about God's system, how to make disciples. Kaya nga nalaman po natin sa Matthew chapter 15 kung paano po yung sistema para po maging alagad. And next time we are going to study about Matthew chapter 16. That's why before you come, please, I want all of you to read earlier about Matthew chapter Kaya nga po sa 16. susunod na linggo, pag-aralan po natin sa Matthew chapter 16, nais ko po, bago po natin pag-aralan ito, ay basahin niyo po muna itong Matthew chapter 16. Okay, let us read together. Let's pray together. Sige po, tayo po'y lahat manalangin. Our Heavenly Father, God, who loves, thank you for saving us from our sin. Aming Diyos na mahabagin nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa sa inyong pagliligtas sa amin sa walang hanggang pagkasalanan. When we were born, actually we were the orphan before you and sinner before you, but through Jesus Christ shedding the precious blood on the cross, we became your children of God, we became your disciples, we became evangelists. Sa katunayan po, kami po ay narapat sa pinag-iimpyerno dahil sa aming mga kasalanan. Ngunit sa iyong habag at pag-ibig ay binigay po ninyo ang iyong anak sa Jesus at kami po ay iyong mga naging anak ng Diyos. Through Matthew chapter 15, we realize that when we only focus evangelism, God will help us continuously and lead us, protect us from any difficult situation. At nalaman po namin sa Matthew chapter 15, kung kami po ay magtutuon lamang po sa pag-evangelize, nandiyan po kayo para kami po itulungan at gabayan. According to God's commandment, actually we also continuously, we are doing our best to spread the gospel so that we able to establish the Valencia Church and Tondo Church and Ballesteros Church, even Sibian Mission Branch and Apari Mission Branch and Caloocan churches. Kaya Panginoon, pahintulot niyo po kami na matili sa iyong iglesia ng sa ganon, sa pamagitan po ng mga bagay na ito ay maitayo po mga iba't ibang churches sa Quezon City Church. Please give us more chance, opportunity to spread the gospel so that when God give us more time, instead of hesitate, we'll obey immediately to spread the gospel. Kaya pakiusap po, tulungan niyo po kami na makapanatili sa iyong iglesia at huwag po kami mag-anilangan na mag-evangelize at manatili po sa iyong iglesia. So please bless Quezon City Church more so that through Quezon City Church, we want God can establish more churches in whole Philippine area. Kaya pakiusap po, gabayan po ninyo, pagpalain po ninyo ang Quezon City Church nang sa pamagitan nito ay marami pong maitayong mga churches sa buong Quezon City. So according to God's commandment, after 2 weeks, Seoul Sabu Church in charge, which sister church for Tondo Church, they will visit here to join Bible seminar. At pagkatapos po ng 2 linggo ay darating po ang Korean Mission Team ng Tondo Church para po magdaos ng Bible seminar. Also, please help them, guide them until they go back Korea after finish Bible seminar. Kaya pakiusap po, gabayan po sila pagpunta at pagbalik matapos gawin po nila ang Bible seminar. We will do our best to help them. Kaya kami din po ay gagawin po namin lahat ng makakaya para po sila itulungan. Once more, if there are some brothers and sisters who cannot join today's Sunday service, although we don't know the reason why, but you know well. That's why please help them, encourage them so that they able to join Bible Sunday service next week. At ganoon din po sa mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon, alam po namin kayo po ang tunay na nakakaalam ng kanilang sitwasyon. Pakiusap po, pahintulot na po sila na makadalo po sa susunod na pagtitipon. Today, thank you so much to give us great chance to learn Matthew chapter 15. And once more, we want to say to you, we love you who save us, and we pray in the name of the Jesus Christ. Aming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa pagkakataon na nakatitipon kami dito para pag-aralan po ng salita. Muli po, idinadala kami ito at pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesucristo sa aming nagmamahal. Amen. Amen.